Welcome sa Burst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So unahin nating pag-usapan itong tungkol sa binahagi po ng Lionheart TV. Sabi dito sa caption, bumaba man ang viewership ng Noontime at Showtime ay nananatili daw mataas pa rin laban sa Itbulaga. Kung hindi naman kayo maraming channel, 'di ba? Hindi niyo matataasan ang Itbulaga. Imagine, 2 channel versus 5 channel. So, sabi ko nga po, hindi karapat-dapat na ikumpara ang ratings ng Showtime sa Itbulaga. Yun lang po yun. Pero, until now, ang dami pa ring mga page, mga supporters ng Showtime na lagi pong nagko-compare sa ratings ng programang sinusuportahan po nila laban dito sa Itbulaga na 2 lang yung channel. And take note, limitado pa po ang channel ng TV5. 'Di ba? Limited lang yan. Sila nasa GMA nga sila, 'di ba? Tapos meron pang 4 na channel, tapos ang dami pang audience share and maraming station ang sakop ng GMA. So, matataas talaga yung ratings. Pero nitong nakaraan, August 15, 'diba, 2024, lumagapak po yung ratings nila. Imagine ha, 5 ang channel na pinag-eerehan nila but still, ang nakuha po nila ay 6.6%. Napakalapit nun para po sa 3.9% ng 2 channel lang ng Itbulaga. Sabi nga po ng ilan, once na umalis yan sa GMA Network, tingnan natin kung ano yung magiging ratings nila. Baka mas mataas pa ang ratings ng Itbulaga pag yun ay nangyari na oo. No, kasi mataas po talaga ang sakop na station ng GMA Network. And alam naman natin na pag naglipatan na po sa digital, mas lalo pa pong babagsak ang viewers ng naturang network. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa mga aalisin na mga host sa isang noontime show. So marami po kasi ang nagtatanong kung sino-sino yung aalisin doon. Actually, sabi ko nga po, wala pa pong siguradong aalisin sa mga host ng Showtime. Wala pa pong announcement kung sino ba yung papalitan kasi ang balak po ata i-rebrand or parang i-reformat para daw mga bago yung mga faces, yung mga mukha na makakasama ng mga viewers or televiewers every noontime. Kaya magpapalit. So siguro ang ilalagay dyan ay yung ilang mga kapuso star noon nagmula po dyan sa GMA Network. Syempre, hindi yun magugustuhan ng mga solid kapamilya supporters. Talaga nga angal yung mga yan pag mayroong mga tinanggal tapos ang ipinalit ay yung mga kapuso stars. So, maraming magrereklamo niyan for sure. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa bago po sa Itbulaga. So, sa mga darating po na araw ay sasalain na po ang mga bata na mga pina-audition dyan sa Barangay Cinema. So, abangan po natin yan mga Kadabarkads kasi yung masasala dito ay siyang tatanghaling Child Star of the Year ng Itbulaga. So, sino po ba yung bet ninyo na mga bagets dyan na manok ninyo? No? Si Migs ba? Yung batang magaling na lalaki? Or yung iba pa dyan? So, pili na po kayo ng manok ninyo and then, yun ang ating i-cheer, 'di ba? Pero para sa akin, gusto ko si Migs, yung batang makulit na lalaki, no? So, alam ko kayo, bet nyo din yun kasi napakabibo niya. Tapos, matalino siyang bata, no? Sana mga manalo siya, no? At mapili po siya ng Itbulaga. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa anak ni Bossing Vic Soto. Ano ba ang issue sa anak ni Bossing Vic Soto na si Vico Soto? Sabi dito, Vico Soto faces another grab rap over undistributed cash allowance tungkol sa kaperahan. Pasig City Mayor Vico Soto and 3 other city officials are facing a complaint for GRAP and violating the Government Procurement Reform Act over the alleged undistributed cash allowance for Pasig City Hall employees. In a 28-page complaint filed with the Office of the Ombudsman last July 30, 2024, Pasig resident Michelle Prudencio accused Soto, Human Resources Development of Office Head Elvira Flores, City Administrator Jeronimo
Manzanero and Bids and Award Committee Head Josephine Bagawisan of filing to distribute the 1,500 allowance to Pasig City Hall employees for the 451st araw ng Pasig on July 2, 2024. The complaint further state that instead of the cash allowance, the employees were given commemorative t-shirt allegedly acquired without a proper procurement process. Soto issue Executive Order EO number 28 dated June 27 through which a grant of allowance was issued to acquire purchase the commemorative shirts for the 2024 Araw ng Pasig celebration. The EO also stated that Pasig City Hall employees were informed on the schedule of the release and distribution of t-shirt on June 28 and 29. However, during the first scheduled distribution of the t-shirt, no cash allowance was given. So wala po palang cash na ibinigay. Sabi dito, 1,500 data yan, kundi mga t-shirt lang ang ipinamigay. Ayon yan dito sa reklamo. Instead of receiving the cash allowances, employees were given t-shirt during the scheduled distribution and were forced to execute acknowledgement receipt to make it appear that they received their cash allowances. The complaint read, the complaint also alleged that there was no competitive bidding for the acquisition of the t-shirt that were worth 17.2 million. So, ayan, there was no advertisement or posting of any bid invitation for the procurement of the Araw ng Pasig t-shirt. This blatant disregard for the legal requirement of the procurement process suggests either gross negligence or intentional circumvention of established rules, the complaint further reads. And alam niyo po ba mga ka-Dabarkad, sabi po ni Soto, filing of complaint against sa kanya, him, is part of the dirty tactics of some political groups, no? Kasi nga gusto pong siraan itong si Mayor Vico Soto kasi napakalinis po talaga ng pamamalakad nito sa Pasig, 'di ba? Kaya hinahanapan po siya ng butas. Sabi dito, this is not the first time. Notice the interesting timing of this. At the same time that certain political group are ramping up their political activities, the Pasig Mayor said. So kung yung tatandaan nung nakaraan, 'di ba? Merong parally diyan sa Pasig City. Tapos yung mga nagrarally pala ay hindi po taga Pasig kundi taga QC. 'Di ba? Hindi po nagtagumpay kaya eto may bago na naman pong dirty tactics ang kalaban.